Sabihin po natin, end time signs of the last days. Yan. Okay? So, ang ating sitas ay nasa Mateo 24:3. Babasahin natin ito, ano? So, babasahin ko po siya. Noon, si Jesus ay nasa bundok ng Olibo or Mount of Olives sa Ingles. Habang siya ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? So, sa makatuwid, merong sinabi si Jesus before this verse. Alright, so, yan, welcome. Sige po, please be seated. Okay. Alright, so, yan, ano. So, sa mga bagong dating, welcome sa inyong lahat. At tayo ay mag-aaral tungkol sa muling pagbabalik ni Jesus Christ. Ang kanyang promise, ang kanyang pangako, na siya ay dadating, siya ay babalik, at yun ang pinakaabangan natin lahat. So, the second coming of Jesus Christ muli, para sa mga bagong dating, ang ating pag-aaral ay pinamagatan kong end time, signs of the last days. Ito yung mga sinyales na tayo nasa huling bahagi na ng last days. So, last days na nga, nasa bandang huling bahagi pa tayo. Hanggang huling bahagi na tayo ng last days. So, ang ating sitas muli ay sa Mateo 24:3. Sinabi ni Jesus noon, si Jesus ay nasa bundok ng mga Olibo. Habang siya ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. No? Lord, ano ba yung sinasabi mo? Palihim. Kumbaga, medyo nadjajahi silang i-broadcast, ano? Kasi ibig sabihin, may mga sinabi si Jesus before this verse. No? Kung babalikan niyo yung context, actually, kinat ko to eh. Kung didiscuss ko yung mga sinabi ni Jesus Christ before this verse, from verse 1 to 2, ilang verses lang yun? 2 verses lang yun. Verse 1 to 2, nasa verse 3 tayo eh. Yan, Matthew 24 verse 3. Verse 1 to 2, at saka yung buong chapter ng 23, yun yung context nitong tinanong dito ng mga alagad. Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? So, para maintindihan nyo kung ano yung sinabi, basahin nyo na lang yung verse 1 at 2, pati yung Matthew 23, yung the prior chapter. Okay? Hindi ko na di-discuss kasi mahaba yan eh. Ano po, ito na yung pinakasentro ng pag-uusapan natin. Ano po ang magiging palatandaan, signs, sinyales ng inyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? Sa makatuwid, ang muling pagbabalik ni Jesus Christ ay end of the world na. Apocalypse ang tawag doon, no? Apocalypse. So, grabe yon. Walang Panginoon na pumunta rito, walang propeta, walang tao na na merong ganitong klaseng prophecy o hula o prediction sa mangyayari sa daigdig. Siya lang ang nakagawa ng ganitong prophecy. Okay, ganitong hula. Si Nostradamus, lahat sa kanila, bits and pieces lang, hindi pa nangyari lahat at hindi na nagkatotoo ayon sa kanilang mga hula. Ang mga sinabi nila, yung iba nangyari, yung iba hindi. Pero si Jesus Christ, itong senyales na ito ang sasabihin ko sa atin at nangyayari ito. Tanungin ko kayo. Sa karaniwang usapan, halimbawa, regular lang na nag-uusapan, nagkukuntuhan lang, anong pumapasok sa isip nyo pag naririnig mo ang salitang last days? Sige nga. Anong naisip nyo? Pag narinig nyo sa Tagalog, mga huling araw. Magugunaw na ang mundo? Okay? So, not in relation to the world, pag narinig mo lang yung 2 words na last days, kamatayan, okay? Last days, ito na, graduation na. No? Ano kayang kasunod? Anong mangyayari? Okay? So, katapusan, malapit na magtapos, or hindi na magtatagal. Yan yun, pag narinig yung salitang last days, ano? Now, sa Bible, 8 beses binanggit ang salitang last days. 8 times binanggit ito. Old and New Testament. Hindi sinabi ni Lord sa atin kung hanggang kailan ang last ng mga days. Hanggang kailan matatapos talaga.
Ano? Pero sinabi niya kung kailan ito nag-umpisa. Gusto niyong malaman kung kailan nag-umpisa ang last days? Okay, hula-hula tayo. Sino ang merong wild guess? Kailan kaya nagsimula ang last days? Any idea? Ha? Kailan nagsimula ang mga huling araw ng mundo na sinasabi ng Biblia? Walang clue? Okay, bigyan ko kayo ng clue. Hebrews chapter 1, verse 1 to 2. Pakibasa. Alright, sabay-sabay na basahin na malakas ha. Lakas yun para marinig sa ating live. Ready? Go. No, many times and many things God spoke to us by His Son, whom He appointed and heir of all things, through whom also He created the world. So, ayon sa verse na yan, ang last days, kailan nagsimula? Noong dumating si Jesus Christ, 2,000 years ago. Haba ng last days. No, ang sabi diyan, long ago, at many times and many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Laging ang mensahe ng Diyos ay sa magitan ng mga prophets. Kaya nabuo yung Old Testament eh. Kasi yung mga sinasabi ng prophets, ni-record nila, sinulat nila. At yun ang naging Bible natin ngayon. At ng mga later Jews, yun ang naging Biblia nila, yung Old Testament. Kasi that's how God spoke before, through the prophets. Nung dumating si Jesus, hindi na prophetic ang mga messages. Kailangan kay Jesus na manggaling. So doon nagsimula ang last day. Sabi niya, ang sabi niya, in these last days, He has spoken to us by His Son. So ang clue, kailan nag-start ang last days? Nung dumating si Jesus Christ 2,000 years ago. Okay? Klaro? Alright, so establish natin yan sa sarili natin. So, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Okay? Ibig sabihin, heir of all things, kay Jesus Christ pupunta, uuwi ang lahat ng bagay sa mundong ito. Si Jesus Christ lang talaga. Okay? So, dito sa last days na to, ano man ang relihiyon ng tao, ano man ang paniniwala ng tao, kailangan mauwi kay Jesus. Kasi pag hindi mauwi kay Jesus, no, wala ka sa hulog. Wala ka sa mensahe ng Panginoon. Kasi God speaks through Jesus. So yan po, no? Pangalawa, basahin natin ang Acts chapter 2 verse 17. Pakibasa ng sabay-sabay ulit. Ready, go. In the last days, God says, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions, and your old men will dream dreams. Okay, so ito na naman. Nangyari ito noong Day of Pentecost sa Book of Acts. Ito yung unang bumaba ang Holy Spirit, no? At nag-speak in tongues sa mga tao. Yung speaking in tongues nila, hindi siya hindi ganoon, ano? Ang speaking in tongues nila, languages ng iba't ibang mga bansa. Hindi nila alam yung language, nagtataka sila bakit para sa kanila, pero nagsasalita pala sila ng languages na ibang mga tao. Yung mga taong nakarinig sa kanila, alam mga Hudyo to, di ba? Ano to, paano nagsasalita sila ng ganon? Alright, so yun speaking in tongues. Ito yung unang time na nag-manifest ang Holy Spirit sa mundo. Okay? Ito'y prophecy sa Book of Joel na kinote ni Peter sa Book of Acts chapter 2. Okay? Na nangyari sa kanila, dito nagsimula yung last days. Okay? Ito ay nagganap ng Day of Pentecost. Katunayan ito na dumating na nga po ang bagong panahon, ang bagong siglo, ang bagong mga sistema. Ito na yung mga huling araw. Ang last days ay panahon ng kapuspusan at pagkilos ng banal na espiritu. Wala ito ng Old Testament period. Nung Old Testament, pansinin, sino sa inyo nakarinig ng salitang anointing? Taas ang kamay. Ang anointing, tuturo ko sa inyo, ang anointing ay karaniwang ginagamit lang ito ng Old Testament. Kasi ang anointing ay simbolo ng Holy Spirit. Ang nataong dinadapuan lang ng banal na espiritu ng Old Testament ay yung binubuhusan ng langis.
ang ulo, ina-anoint kapag gagawin kang king, pag gagawin kang propeta, kapag ikay susuguin ng Diyos, i-anoint kang oil. Ibig sabihin, pupuspusan ka ng banal na spirito. Yun lang yung taong yun, hindi lahat ng tao. Siya lang yun. Pag wala kang buhos ng langis, no, hindi ka i-anoint hindi ka pupuspusin ng Holy Spirit. Ngayon, wala na yan. Kaya ang salitang anointing, mapapansin nyo, hindi na ginagamit sa New Testament. Pero maraming mga born again gumagamit ng salitang anointing. Hindi kasi nila naintindihan. Ang anointing ngayon, ang salitang anointing, ito na yung katumbas ng Holy Spirit o kapuspusan ng Holy Spirit. Nung tinanggap natin si Kristo, ang Holy Spirit pumasok sa atin, na-anoint na tayo bilang children of God, mga anak ng Diyos. Amen? At nagkaroon na tayo ng authority. Diniscuss ko itong mga authorities nung nakaraan, di ba? Sa pagiging born again, di ba? Alright, mga blessing. Sa pagiging born again, you are authorized to enter the kingdom of God. You're authorized to worship. Ito yun yung anointing. Okay, so, ito na yung time of the Holy Spirit. Kaya dapat kumikilos tayo at namumuhay tayo sa udyok ng banal na espiritu. So, ito, nasa last days na tayo. So, alright, so isa pa. Meron pa ba itong isa? Meron pa yata. Okay, 2 Peter chapter 3 verse 3. Basahin ko una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw, last days, ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, di ba? Nasaan siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likhain ng mundo. Okay? So, ito na yung pagkukutya. Ang mga basher ng mga Christians, ito na yung time of persecutions. Kaya mula nung dumating si Jesus Christ up to now, up to the present 2,000 years na, no? Ang Christianity ay persecuted. Of all religions in the world, pansinin niyo, sino sa inyo madala sa YouTube? Ang laging binibira at inaatake ng ibang mga relihiyon ay Christianity. Christianity. 'Di ba? Alright, nababasa niyo yan. Laging inaatake yan, maski sa Amerika, sa kahit anong bansa. Ultimo mga Hudyo, inaatake nila ang Christianity. No? Lahat inaatake. Opening ng Barcelona, okay? Basta Christianity ang punteriya. Ito kasi ay prophecy. Alam na natin na tayo ay nasa last days. Okay? Sa mga huli, andyan ang mga pagkukutya. Ayan. So, ang last days, ay panahon din ng persecutions, pagtatawanan at kukutyain ng mga unbelievers ang mga believers, ang mga mananampalataya. Okay? Ang ingay-ingay niya, kakantahan sila, ang lakas-lakas ng boses, mga gano'n, ano? Hindi naman tayo naniniwala dyan, pwede naman kumanta ng tahimik lang. Alright, pero pag nagbibideo ko, mas maingay pa sila. Okay, so, alright. So, ang di naintindihan ng tao ito. Sa mga huling araw, ito hindi nila naintindihan. Ang last days ay hindi base sa kalendaryo ng mga tao. Hindi ito nakabase sa ating calendar, sa ating schedule. Ang last days ng Diyos ay iba ang timetable ng Diyos sa timetable natin. Okay, nasusundan natin 'yon. Hindi ito kaya ang tao nagsusukat sila last days, darating na si Jesus Christ, malamang baka year ganito darating na si Jesus, ano? Kasi nagsusukat-sukat sila no, Jesus Christ 2,000 years mula kay Adam hanggang kay Abraham hanggang kay Jesus Christ hanggang ngayon 2,000 years 'di ba kakunting panahon lang darating, kalendaryo natin 'yun Amen? Wala namang masama doon, magtansya-tansya tayo, pero huwag tayong pakasisiguro kasi walang sinasabi ang Biblia. Kalendaryo natin yon. Ang Diyos ay infinite. Everybody say infinite. Infinite. Alright? Di saklaw ng kalendaryo at orasan. That's how God is. That's how big God is. Hindi siya saklaw ng kalendaryo at orasan natin. Nilikha ng Diyos ang orasan para lamang sa tao dito sa earth. Hindi para sa Kanya doon sa heaven. Sa heaven, hindi kailangan ng kalendaryo at hindi kailangan ng orasan. Amen po ba? Alright, so, kaya meron tayong limitasyon. Meron tayong past, meron tayong present, at meron tayong future. Ang tawag dito mga tenses. Past, present, and future. Kasi we calculate days and time based on our calendar. Si God ang nag-create niyan.
Create niya ang kalendaryo para lang sa Earth. Kaya nga mga scientists, dito sila nagtataka, hindi nila ito maintindihan. Pag lumabas na sila ng Earth, hindi na nila kayang sukatin ang lawak ng kosmo. Hindi na nila kayang sukatin. No? Ang kailangan na nilang gamiting panukat, hindi na panukat ng Earth. Ang kailangan na nilang gamiting panukat ay light years. Kasi, with God, eternity na yun eh. Wala nang oras doon eh. Ha? At itong na-discover ng pinaka-latest na ginastusan ng Amerika ng bilyones, yung camera na mas malayo ang nakukuha, na-discover nitong camera na to na sa outer space, wala palang time. Hindi kayang sukatin ang oras. Walang time doon. Ang Earth lang talaga na merong time. Basahin nyo sa Genesis yan. So, ang kalendaryo at orasan ng tao ay para lang dito sa Earth. Di natin pwedeng sukatin ang Diyos sa magitan ng ating orasan. Amen? Time ang sumusunod sa Diyos. Pag ginusto po ng Diyos na i-bend yung time, paiksiin niya yung time, pahabain niya yung time, stretch ang time, nasa sa Kanya yon. Kasi siya ang may kapangyarihan sa time. Tayo hindi natin kayang gawin yon. Tayo ay sumusunod sa oras. Kaya time is gold. Pero si God, ang oras ang sumusunod sa Kanya. Alright? Hindi kayang i-explain ng tao yan. Nobody, no logic can explain that. That was the reason why Jesus said, only the Father knows when the day will happen. Diyos lang nakakaalam. Kasi pwede niyang i-bend. So kung merong water bender, merong ano pa yung isa? Airbender, si God ay time bender. Okay? 2 Peter 3:8. Sige, pakibasa to. Lakas ha. Ready, go. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Kita mo, napibend niyo yung time? Nadadaya niyo yung oras. Sa Kanya kasi, ano ito, wala tong logic. Hindi to kayang i-explain. Alright? So, sabi sa Mateo 24, Matthew 24 verse 22, sa katunayan, kung hindi pa iikliin ng Diyos, eto, binibenda naman yung time, ano? Time ang sumusunod sa Kanya eh. Kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong yon, walang taong maliligtas. No? Ngunit alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, paiikliin ang panahong ito. This is talking about the Great Tribulation, yung kapigatian, paikliin niya. So, alam nyo, ang sabi ng mga scientists, not scientists, kundi mga theologians, mga nag-aaral ng Bible, ang Great Tribulation daw ay 7 years. Sinundan nila base sa kalendaryo natin, yung sinabi ni Prophet Daniel. 7 years, 3.5 years, and then 3.5 years. Pero sinabi ni Jesus, kaya niyang paikliin yun. Kayang paikliin ng Diyos yun. Kung hanggang kailan yun, di rin natin alam. Si God lang nakakaalam. Alright? So, God can bend time. Alright? So, wag nating sukatin kung kailan darating talaga si Lord base sa ating pagtatansya, sa ating time frame, sa ating timetable. We fully believe na tayo ay nasa end time period na ng last day sapagkat nakikita nating nangyayari ngayon sa panahon natin ang mga signs of the end times ng last days na sinabi dito sa Matthew 24. Nakikita natin. Sabi po sa verse 20, verse 3 ng Matthew, binasa natin kanina, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Let's pause for a moment. Panginoon, hayaan mo po na ang iyong banal na Espiritu ngayon ang siyang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin at mag-instill nitong iyong mga salita sa aming puso. Salamat sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi diyan ng verse, mga sinabi ninyo. Ang ibig sabihin, marami siyang sinabi. More than one. Amen? Pero kung babasahin mo yung previous verse nitong verse 3, sabi ko kanina, verse 1, verse 2, isa lang sinabi niya. Ano yung sinabi niya doon? Guguho itong building na to, itong templong ito.
itong tinayong templo na ito na ginastusan ng mga Hudyo, guguho ito, mangyayari yon. Alright? Isa lang sinabi. Bakit sinabi mga sinabi? Meron pa siya mga sinabi na hindi na lang binanggit ni Matthew. Alright? Okay lang yan. Di natin alam. So basta't may mga sinabi si Lord. Kailan mangyayari ang mga to? So nagbigay na si Lord ng mga signs. Ang mga signs na ito, ang siyang i-discuss ko sa inyo. So, ang unang sign, the first sign, ay ang destruction of the temple. Okay? So, na-destroy yung temple. Ano tong temple? Ito yung place of worship. Ito yung holy place of Jerusalem, no, ng mga Hudyo. Alright? Matthew 24 verse 2, ito na yung sinabi ko kanina na verse 1 and 2. So, sa verse 2, ang sabi diyan, sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang titirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho. Alam niyo yung mga struktura nung unang panahon, mas lubhang matibay yun kumpara sa mga struktura natin ngayon. Unang-una, makakapal yung bato, no? At saka yung the way ng pagkakabuo noon ay sobrang iba, no? Makikita nyo naman yung Egypt, yung Pyramid of Egypt. Libong taon na yon, nakatayo pa rin. Ganun siya ka-solid, ganun siya katibay. At yung mga materyales na ginawa. Pero sinabi dito, iguguho ito. No? So anyway, so yan ang unang sign, the destruction of the temple. Itong temple na ito yung second temple. The first temple was built by Solomon, King Solomon. Dinestroy din yon nung sila ay nilupig ni Nebuchadnezzar, ni King Nebuchadnezzar ng Babylon. For more than 80 years, sila'y naging alipin ng Babylon at sinira ang temple. Tapos, nung panahon ni na Zechariah, panahon ni Amos, panahon ni na Prophet Zephaniah, alright, ni na Micah, no, itong mga prophets nito, itinayo ulit ang temple, yun na yung second temple. Ito naman yung sinabi ni Jesus Christ na iguguho ito ulit ang second temple. Nako, very sacred sa kanila yan. Mamatay na ang pamilya nila, magkandamatay na mga tao, wag lang masira ang temple. Ganun katindi ang mga Hudyo sa kanilang relihiyon. Alright? Pero ito, sinabi ni Jesus Christ, yan nga, mga tao hindi galit kay Jesus eh. Kasi yung pinaka-sacred nila na sa kanilang worship, sa kanilang paniniwala ay iguguho, sisirain. No? Now, so naganap ito. Kailan ito naganap? May idea kayo? Kailan nangyari ang katuparan ng prophecy? Welcome. Welcome, Jen. Alright? Okay. Alright, so para lang may idea kayo, nangyari ito noong 70 AD. Kailan nga? 70. Yan, 70 AD or AD 70, sinunog ang Jerusalem, sinunog ang temple, winasak ang kanilang sacred place, ang holy place, ang dakong kabanal-banalan. Sinira ng mga Jews, ng mga Romans. Okay? So naganap po ito noong AD 70 nung nilusob sila ng mga Hudyo at the temple was destroyed. Ito yung pinagsusunugan ng kanilang offering, ng kanilang pag-worship. Ano? Sinira po yan at pinatay ang mga Hudyo. Yung iba nagsipag-alisan, nagsitakasan sila para hindi sila mapatay kasi genocide na to eh. Alright? So nagpuntahan ng mga Hudyo sa iba't ibang mga karatig na bansa at never na silang nakabalik sa bansa kaya nabura sa mapa ang Israel. Mula AD 70, kailan nang bumalik, naging bansa ulit ang Israel? 1947 ba? Alright, ganun katagal. Noon lang sila naging about 2,000 years after the World War. Kaya galit na galit ang mga Palestino ngayon kasi sila na yung naka-occupy doon sa lugar na yun eh. Sila na yung nag-occupy ng Israel at alam niyo po ba, yung holy place, yung kinaroroonan ng temple dahil ginuho na yun, giniba na yun, wala na, tinayuan na ng mosque ng Muslim yun. Tinayuan na yun ng mosque. Alright? So ngayon, yung holy place, yung lugar na kung saan nandun ang temple, wala ng temple, mula noon hanggang ngayon,
Kahit nakabalik ng Israel noong 1940s, noong 46 o 47, no, wala silang temple hanggang ngayon. Kaya balak nilang itayo ulit ang temple. Kaya ipinaglalaban nila ng gusto ang kanilang kasarilan kasi kailangan itayo ang temple kasi hindi sila naniniwala sa Messiah na Jesus, naniniwala sila na merong pang Mesayang dadating. At confirmed sa kanila yon, sigurado sila doon. Pero bago dadating ang Messiah nila, na pinaniniwalaan nila kasi ayaw nila kay Jesus, siya ang nagpasira ng temple. Hindi siya Messiah. Kasi ang interpretation nila sa Old Testament, hindi sisirain ng temple. Ang Messiah ang magtatanggol sa kanila. Bagkus si Jesus pa ang nagprophesy na masisira ang temple at nagkatotoo. Ngayon, hanggang ngayon, ang mga Hudyo ay naniniwala pa din na ang temple ay magiging susi para makilala nila ang kanilang tunay na Messiah, na Mesias. Kaya, tinatrabaho nila ang muling pagtatayo ng tinatawag na Third Temple. Okay? So, ang hindi nila alam doon, sa dadating na Messiah na tatayo doon sa temple, may prophecy si Jesus doon. Doon lalabas, yung Messiah yon ang magiging Antichrist. Pero hindi sila naniniwala doon. Kaya tuloy lang sila, itayo ang Third Temple. So pag natayo ang Third Temple, mangyayari na ang mga prophecies, ang pinaka-final na prophecy. So, okay. So, yun yung kwento diyan. History ito, so, sinira yung Second Temple, wala na silang temple. Yun yung unang sign. So, merong mga relihiyon ngayon, ang iba pa man dito, Baptist, no? Bantayan nyo ito, Baptist at saka born again. Ang ibang born again, ganito ang paniniwala. Ang paniniwala nila ay, ito yung temple na sinunog, sinira. Okay, may grupo, yan yung holy place, yan yung Temple Mount. Okay, restructured lang ito kasi ganyan ang gagawin nila. Ginawa na nila ng blueprint at saka talagang actual na itsura na itatayo nila kasi itatayo nga nila ang Third Temple. Okay? Meron tinatawag na preterism. Everybody say preterism. Okay. Itong mga preterists na ito, sila'y naniniwala na dumating na daw si Jesus Christ noong AD 70. Yung return, second coming ni Christ ay naganap na raw noong AD 70 noong gumuho ang temple. At wala na silang inaasang darating na Jesus, hindi sila naniniwala sa rapture, hindi sila naniniwala sa maraming mga pinaniniwalaan ng mga Kristiyano kasi dumating na nga si Jesus Christ daw, AD 70. At kasalukuyan na tayong nasa millennial reign. Nasa 1,000 years ngayon, no, mula nung AD 70. So ito ay dinibunk, ito ay myth, ito ay pinatunayan ng mga theologians na maling aral. Hindi tayo preterists, tayo ay premillennialists. Okay, so malalalim yung mga terms. Saka na natin, discuss na rin to before. So, ang pangalawang sign, so ang unang sign, destruction of the temple. Ang second sign is, false Christs will come. Darating ang bulaang mga tagapagturo. Alright, pakibasa Mateo 24. 4 hanggang 5, sumagot si Jesus. Ready, go. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo. Maraming magkalitos at Okay, bantayan nyo dito yung marami silang maililigaw. Alright? Yan ang delikado dyan. Okay, so sa pagkawala ng templo, noong AD 70, siya namang paglaganap ng Christianity. Doon naman lumaganap ang Christianity sa Jerusalem, kasi ang Jerusalem, nakubkub na ito ng mga Romano. At si Paul, pansinin nyo ang lahat ng mga matitinding aral ni Paul na sa Book of Romans. Okay? Kasi sa mga bayan ng Romano, okay, doon ang aral ng gusto si Paul. Okay? AD 70, buhay pa si Paul. No, doon na rin siya napatay. Okay? May nagsabi na si Paul daw ay pinatay sa Rome. Okay, anyway, or sa mga bansang hawak ng Rome, kabilang na dyan ng Jerusalem. Okay, so, sa pagkawala po ng temple noong AD 70, kumalat ang Christianity sa ibang mga lugar na sakop ng Rome at dumami ang mga mananampalataya kay Jesus Christ. Dumami din ang mga bulaang
propeta, ang false prophets. Okay? Kaya maraming naglabasan ng mga false Christ, maraming mga nagdatingan, false prophets rather. Okay? So, natupad na ang second sign. Ang first sign, natupad na. Ang false prophet sign, natupad na rin. Punta tayo sa pangatlo. Ito pala yung mga false prophet. Ngayon, ito yung ngayon. Sino na nakapanood ng documentary ng mga to sa YouTube? Sige, ano yan lang. People who claim to be Jesus Christ. 5 yan sila. Kabilang dyan si Kibuloy. Okay? Alright? So, ngayon, 4 lang yung nakuha ko dito. They claim na sila daw si Jesus Christ. Okay? So, ito mga false prophets na ito. Okay? Now, tanongin ko kayo, sino ang kadalasang biktima ng mga false prophets? Yes, yung hindi kilala si Lord. Hindi alam ang salita ng Diyos. Mga ignorante. Ha? Yun. So, dapat mag-aral kayo. Ang inyong pakikinig ngayon dito, pagbabasa ng Bible, kung meron kayong Bible, ay malaking kapakinabangan sa inyong buhay at sa inyong kaluluwa. Amen po ba? Amen. Ayan, isa na siya dyan. I am the appointed Son of God. I am the owner of the universe. Oo. Manood kayo sa YouTube. Sinabi niya yan. Talagang kikilabutan kayo sa deklarasyon niya. Dineclare niya yan on live. Ano talaga. Okay. Alright, pangatlong sign. Ano yung pangatlo? Violence and terror. Okay? Violence and terror. Okay, sabi sa Matthew 24 verse 6, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo. Pag sinabing labanan at digmaan sa iba't ibang dako, hindi ito gyera. Hindi ito yung war. Hindi pa war yan. Ito ay isolated areas lang. Anong ibig sabihin nito? Ito ay mga violence lang na mga rebelde at mga terrorism, mga NPA. So sa mga isolated areas, this is not talking about a full-scale war na mga bansa. These are localized atrocities, insurgency, terrorism, and rebellion against government and society. Kaya kahit saang bansa ka magpunta, laging merong mga paglalaban-laban. May laging may kontra. Kaya huwag kayong magtaka na meron talagang mga leftist sa bansa natin, may mga NPA, may mga talagang mga against sa gobyerno dahil prophecy kasi yan ng last days. Amen? Amen? All right. Now, kung hindi natin ito alam, no? Hindi natin alam na kalooban pala ng Panginoon mangyayari itong mga violence and terror na ito. Take note itong mga salita ko, ano? Some people may misinterpret me on this. Gusto kong klaruhin. Kung hindi nyo alam, ito, ang ipagpipray nyo sa prayer meeting, Lord, patigilin mo na ang away ng mga NPA at ng mga gobyerno, etc. Hindi yan titigil. Kasi nasusulat yan na mangyayari. Amen? So, kinakailangan wise tayo sa pinagpipray natin. Yung God's will ang ipagpipray natin, hindi yung gusto natin. Ang gusto natin, peace. Walang kaguluhan sa Pilipinas. Tahimik ang bansa. Nagmamahala ng mga tao. Amen? Yan ang gusto natin. Pero hindi yan ang prophecy. Paano matutupad ang signs kung hindi mangyayari? Amen? So you are praying the wrong way, the wrong prayer pagka ganon. So ang dapat ipag-pray natin, Lord, nagkakagulo na, naglalaban-laban, ang daming rebelde, ang titigas na mga ulo ng mga taong ito. Ano ba itong mga to? Mga ginagamit sila ng demonyo, etc., etc. Panginoon, pahintuin mo to in Jesus' name. Pinagpipray mong ganon. Yon, ang pinagpipray mo ay para itigil ang signs of the times. So mali din. Ang dapat nating ipag-pray, hindi yung mga nangyayari, kundi yung tayo ipag-pray natin na kakayanin natin ito. Amen? Bigyan mo ako ng karunungan, ng wisdom, at tatag, tibay ng loob na malagpasan ko ito, ang lahat ng pagsubok na ito. Amen po ba? Yan. Violence and terror. Okay? So, napapanood sa TV yan madalas. Okay, hindi pa yan talagang full-scale war. Punta tayo sa pang-apat. Ito na yung full-scale war, world war.
At ang resulta ng World War ay famine, crisis. Alright? Sumasabay dyan ang mga kalamidad. Alright? Pakibasa, Mateo 24:7. Ready? Begin. Maglaban-laban ang mga bansa, gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lindol sa maraming lugar. This is self-explanatory. Okay? So talagang national war na to. Now, ito yung nangyayari sa China ngayon na tayo ay sinasakop ng China, eto yon. Kabilang yan sa World War. Kasi pagka pumutok ang kaguluhan between China and Philippines, andyan ang Australia, andyan ang Amerika, andyan ang ibang mga, ang United Nation, kasi sa batas pa lang ng United Nation, alam na nakalagay na sa batas na ang Pilipinas ang may-ari ng teritoryong ito. Okay? So, kahit anong gawin ng kung sinong presidente na kalabanin ng Amerika, ang Amerika at ibang mga bansa kasamang Israel ay kakampihan ng Pilipinas at pagtutulungan ng China. Nasusundan natin. Okay? Now, ito ay World War nga. Baka yan pa ang magiging mitsa ng World War III. Yung between Israel ngayon at saka yung Palestine, maliit lang na lugar yon. No? Kasi ang United Nation, ang ibang bansa, hati eh. Yung iba kampi doon sa Middle East, sa Palestine, yung iba naman kampi sa Amerika. So naninimbang-nimbang sila. Nasusundan natin? Alright? Pero sa case ng Pilipinas, iba. Lahat ng bansa kakampi dito. At marami nagki-claim sa karagatang ito, sa West Philippine Sea. Indonesia, Thailand, ano pa? Malaysia, Japan yata, Vietnam. Tutulong yun. Ano? The whole world against one. Nasusundan natin? Okay. So, ganun yun. Maraming lalo't alam nila, Pilipinas ay walang kakayahan. Talagang sila ang to the rescue dyan. Nasusundan natin? Alright. So, hindi tayo dapat matakot doon. Pero ito ay sign ng World War na maglalaban-laban ang mga, sabihin natin mga, bansa. Kita mo, nation against nation at World War. Kailan nagsimula ang World War I? 1914. Okay? Doon nagsimula ang Iglesia ni Cristo din, 1914. Okay? Kailan nagsimula ang World War II? 1939. Kailan magsisimula ang World War III? Alright. Alam nyo ba na mayroong may mga nagsasabi na nagsimula na raw ang World War III, pero Cold War pa lang. Hindi pa talaga puro atomic bomb ang ginagamit. Na pag yan ay nangyari, ako po, delikado na. So yan, ano? World War crisis at saka mga lindol-lindol. Grabe yung lindol na nangyari ngayon sa Japan. 7 point something. Sunod-sunod na mga lindol, ano? At ang mga krisis, sobrang kagutom, kahirapan ng mga tao sa mundo, no, wala makain. Na tayo dito, mapalad tayo eh. No? Meron talaga mga bansang mas matindi pa sa atin. Yan, mga lindol na nagaganap everywhere. Delikado yan. Na bagong building ito eh, bagong bahay, natumba lang. Okay? So, amen po ba? Are we following? Panglima, ano yung panlimang sign ng second coming? Christian persecutions. Eto na. Pinipersecute ang mga Kristiyano. Sabi sa Mateo verse 9, 24 verse 9, sa mga panahong iyon, kapopuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. So dapat ang Kristiyano ready mamatay at ready mapatay. Ito yung sinasabi kong krus nung nakaraan. Okay? Pasanin mo ang aking krus. Alright? So, now, dito, ang ating bansa, di natin realize ang gravity at saklap ng persecutions na sinasabi ng Biblia. Di natin realize dito, tahimik sa bansa natin eh. Sa Philippines kasi, Philippines is primarily a Christian nation at minority lang po dito ang Islam. Okay? So, ang talagang mabigat na kalaban ng Christianity kasi is Islam. Alright? At sila talaga yung pasugod. Naka-ready sila. At ang paniniwala nitong mga ibang mga
mga to, kapag sila nakapatay ng ah, hindi nila kapanalig, ito ay meron silang point, pogi point sa heaven. Alright? So ready silang gawin yon kahit ikamatay nila. Alright? Plus, dito sa Philippines ay meron tayong democracy, form of government, at saka freedom of expression ang nagro-rule sa atin. Kaya tahimik dito. Nasusundan natin? Alright? Hindi natin na-experience ito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, mga kapatid, nako, doon, kawawa mga believers. Punta ka ng Saudi, pumunta ka ng Middle East, no? Pumunta ka ng mga lugar na non-Christian country, ang kanilang bansa, nakikipagpatintero po ang mga Kristiyano palagi sa kamatayan. Target sila lagi ng mga authorities para hulihin, ay kulong at yung iba patayin. Gaya sa Middle East, North Korea at mga communist countries katulad ng other parts of China. Okay? Alam niyo ba sa China ngayon, no, sinusunog ang mga ibang lugar doon na primarily communist country, sinusunog ang mga Christian churches sa China. At meron din doong, ano pa, yung Bible natin, nireprint nila at pinalitan nila ang mga nakasulat. Yung opposite ng nakasulat, ang inilagay nila, print nila at nag-print sila ng millions at pinamigay sa mga tao. Yung mga walang alam na Kristiyano, mga bago pa lang, pag binasa nila yun, akala nila yun ang sinasabi ng Panginoon. Alright? At yun ang Bible na pinamimigay. So, yun, ano? Ganong katindi. Now, ang bright side noong persecutions na sinasabi dito, ano yung bright side? Meron ba kayo naisip ko anong bright side? Yung upside nito? Pag ikaw ay pinipersecute? Ano? What's the bright side? The bright side of those who experience persecutions, great persecutions, lalo na po yung mga nagbuwis ng buhay kay Lord, they are more blessed than those who don't experience persecutions. Kasi sa Bible, nakasulat sa Book of Revelations, merong great reward ang mga mamamatay because of persecution. Kaya si Paul gusto niyang mamatay with persecutions. Gusto ko matulad ng kamatayan ni Jesus Christ. Paano si Jesus namatay? Pinatay siya na wala siyang kasalanan. Okay? So, at dahil sa kanyang pananampalataya at sa ministry, pinatay siya. Yan dapat ang adhikain ng mga tunay na Kristiyano. Hindi sila matatakot mamatay at ma-persecute. Yun yung krus na sinasabi natin nung other Sunday. Take up the cross and follow me. So, dito po, sa atin, masaya lang ang Christianity. Pansin nyo, masaya ang Christianity. May ministry ganito, masaya, may mga youth, may mga kantahan. Sa ibang bansa, hindi pwede yan. Underground sila. Hindi pwede marinig yan. At may mga lookout sa labas. Nakaradyo yan. Ready kayo. Ano, may paparating. Okay? Sa atin dito, libre tayo mag-ingay, magpuri, magkantahan, banda pa. Akala mo ano. So, happy-go-lucky ang Kristiyano. Malaya, walang pumipigil, walang nagkukwestiyon sa ating mga pagtitipon. Ang kadalasang persecutor lang po natin dito sa Pilipinas ay walang iba kundi ang ating mga sarili. Ang sarap matulog maghapon pag day off Sunday. Nakakatamad mag-church, no? Mas gusto kong mamasyal, mas gusto kong lumakad. Tayo lang ang pumipersecute sa ating sariling faith. Ang downside naman ng kaluwagan at freedom of expression and religion dito sa ating bansa ay number 1, complacency. Everybody say complacency. Mamaya, papaliwanag ko yan. Complacency, compromise, and not being spirit-filled believers, which eventually may result in being lukewarm, maligamgam, and fair-weather Christians. Yung Kristiyano lang kapag maraming blessing, nagpupunta sa church, pag-pray natin tong marami tayong blessing, at Pasko ngayon, magsisimba tayo, sabay-sabay tayo, buong pamilya ha, kasi Pasko ngayon. Kasi birthday, magsisimba yan. Okay, mga ganun lang, mga fair-weather Christians, and worse, you know the worst? Apostasy. Everybody say apostasy. Alright, mamaya papaliwanag din natin yung apostasy. Okay, ito na, ngayon na nga. Ito na palang kasunod eh. Number 6 sign. Apostasy of the faith. Ano ba yung apostasy? Ang apostasy ay abandonment or renunciation
of religious or political belief. Iiwan mo na ang pananampalataya mo, ang paniniwala mo. Tatalikuran mo na to. Yan ang apostasy. Full backslider ka na talaga. Yan yun. Amen? Pakibasa, Mateo 24. Ready? Go. Verse 10. Ganito, sa kanilang pananampalataya, mapopoot sila at magtataksil sa isa't isa. Yo. Nako. Okay, so klaro yan, di na natin isa-isahin. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 4, pakibasa, tuloy-tuloy, ready, go. Pero sa lahat, dapat din para sa mga harap ay nagtatawanan kayo ng takong ayon sa nasa ng laman. Sasabihin nila, si Kristo ay darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang dati, mga nito. Ngunit wala pa rin babago. Alright, ito ang mga persecution. Asa na sinasabi nyo darating si Jesus Christ? Mga sinungaling kayo. Okay, mga bulaan kayo. Ano? Hindi totoo yan, no? Pinaglululukan nyo ang mga tao. Ano? Ganon. Kaya tigil niya, sunugin natin itong simbahan nyo. Huwag na kayo mga ganon, mga persecutions. Okay? Pagtatawanan at ipipersecute tayo. At marami, dahil sa sobrang ganito nangyari, marami po ang i-abandona nila ang kanilang faith. Hello? Okay? Hindi ko alam kung true story siya. Ha? Ito'y kwento. Isa sa maraming mga kwento ng persecutions during that time. Nag-worship sila, yung pastor nagpipreach sa service nila. Uso nung unang panahon ng closed door na church eh. Sarado talaga eh. Biglang may tumulak ng pinto, pinasok sila, mga sundalo. Armadong sundalo. At alam nila ito ay mga mga sundalo ng gobyerno na naghahanap ng mga Kristiyano para hulihin at patayin. Okay? Nakuha nyo, persecution ito. So pinasok sila, itigil yan. Okay? Alright. Naniniwala kayo sa taong yan, nagsasalita? Tahimik na tahimik yung lahat ng tao, lahat ang congregation. Pagkatapos nagsalita yung pinaka-leader na sinabi nila, hindi totoo ang mga pinagsasabi nito. Alright. Lahat ng naniniwala sa sinasabi nito, ng preacher na ito, okay, lahat ng naniniwala, pumunta dito sa lugar na to. Lahat ng hindi naniniwala na nagsasabing, tinatakwil ko ang faith na to, hindi ako naniniwala kay Jesus Christ, pumunta dito sa lugar na to. Dito sa lugar namin. Okay? Punta dito. Susundan nyo? Alam nyo, marami mga nagtayuan at nagpuntahan doon sa lugar na mga hindi na sila naniniwala, inaabandona na nilang faith para lang huwag silang patayin. Okay? At ang sabi nila, ngayon lang naman to eh, mamaya babalik tayo ulit. Iti-trick lang nila. Okay, so lahat sila, sama kayo, dami nila. Yung mga hindi talaga itinakwil ang faith, hindi nila inabandon ang faith nila, doon sila sa isang lugar at kukunti na lang sila. No? At yung pastor ay sumama pa doon sa kabila. yung preacher. O kasi nga ang idea nga kasi pag alis nila balik ulit tayo. Okay. So ngayon, lahat ng mga nag-abandon na ng faith pinalabas sa church. Pinalabas sila sa church. Okay, labas kayo. Sinarado yung church, ang sabi nila, yun ang mga fake Christians. Tayo ang mga tunay na Kristiyano. Yung pala mga sundalo na yun. Joke lang pala yun. Doon lumabas ang mga peking Kristiyano kasama yung pastor nila. Alright? Okay. Now, tunay ito. Isa ito sa mga storya ng unang panahon na may nag-abandon. Alam niyo ba nung unang panahon kung bakit dumami ang Kristiyano sa South Korea? Kasi merong pamilya na minassaker, true story to merong pamilya na minassaker sa harapan, 3 anak niyang dalagita, pinatay sa harapan ng parents, magulang. Naghukay sila, nilibing sila doon ng buhay, pinababa sila, at recant. Okay, renounce your faith or else tatabunan namin kayo.
So, hindi sila nag-renounce, sabi ng nanay at tatay, sige kanta tayo mga anak. Kumanta sila ng Amazing Grace, How Sweet the Sound, hanggang tinabunan sila ng lupa ng bulldozer. Okay? Hanggang namatay sila. Yung mga taong unbeliever na nood sa kanila, doon nag-spark ang faith nung makita nila kung hindi totoo ang faith ng mga taong ito, hindi nila ibubuwis ang buhay ng kanilang pamilya. There's something in what they believe na kahit kamatayan, no, baliwala sa kanila. Alright? So doon nagsimula ang church sa South Korea at doon nanggaling, isa sa mga naging member doon ay member ng church ni Paul Yonggi-cho. Okay? So isa sa malaking churches doon sa Korea, o pinakamalaking church sa Korea. Ang kwento ay sa ganun nagsimula. Apostasy, everybody say apostasy. Pag-abandona ng pananampalataya dahil sa kasamaang nangyayari. Yung sino sa atin ang mag-aabandona at palalabasin? Okay? All right. So, yan ang sabi diyan. Punta tayo sa pampito. Number 7 sign. Ang number 7 is rise of false prophets. Okay? Sabi diyan, Mateo 24:11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. So, ang daming false prophets ang naglabasan po sa Christianity mula pa nung una hanggang ngayon. Now, babasahin ko lang ito ha. Sina Muhammad, Prophet Muhammad, kailan nag-start ang Islam? Ang Islam ay nagsimula noong 600 CE. Si Prophet Muhammad, year 610, nung siya nananalangin daw sa kuweba ng Mount Hira sa Mecca, Saudi Arabia, nakita niya sa pangitain si Angel Gabriel. Kilala niyo si Angel Gabriel? Nakilala kay Angel Gabriel. Siya yung angel na kay Virgin Mary. Alright, na nagsabing ipagbubuntis mo si Jesus. Nakita daw niya, ito si Prophet Muhammad sa kanyang pananalangin sa loob ng kuweba. At nagpakita ito sa kanya at inappoint daw siya bilang propeta at inutusang sumunod kay Allah. Alright? Dito na nagsimula ang Islamic religion. Sa paanong paraan? Vision. Sa pangitain nagsimula lang. Okay? Sumunod. Kilala niyo to? Si Joseph Smith. Sino si Joseph Smith? Prophet Joseph Smith. Ilan lang to, pinikap ko lang ha, para makarelate lang kayo, kasi madami yan eh, para makarelate lang kayo, kasi yung iba hindi nyo nakilala. Siya ang founder po ng Mormonism, yung Church of Jesus Christ Latter-day Saints. Okay? Alright, pag nakita ko, gaganda ng church nila dyan. Right? Noong 1820 po, edad 14 siya, sa kanyang pananalangin din daw, nagpakita sa kanya sa vision ang dalawang physically magkahiwalay na Diyos. Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Physically daw ha, magkahiwalay. So dalawa Diyos doon ha. Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Tapos, sinabi sa kanya, inutusan siyang huwag kang sasali sa mga relihiyon ngayon. Dahil hindi sila tinatangkilik ng langit. Mga false religion sila. Alright? Inutusan siyang magtayo ng bagong reliyon, sariling reliyon, at nagkaroon ng Book of Mormon. Yung Book of Mormon na yon, ang pinakapangunahing aklat na binabasa ng mga Mormons, okay? At pangalawa na lang doon ang Bible natin. Okay? So wala sila masyadong alam sa Bible kundi Book of Mormon sa pinaka-Bible nila. Alright? So yung pangatlo, kilala nyo to. Si Kabayan. Alright? So, si Kibuloy, si appointed son of God daw siya, Apollo Kibuloy, isa ito sa mga false prophets, founder ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, sa vision din nagsimula. Pinapanganak pa lang daw siya, ayon sa vision niya, sabi daw ng Diyos sa mama niya, yan ang aking anak. Inappoint siya. At nung nag-edad 14 na din siya, so lagi parehong 14 ha, nung edad 14 na rin siya, palagi daw siyang may pangitain at nakakarinig ng mga boses. Kaya pala, nakasama ko yung mga kapatid nito, kalimutan ko ang pangalan kasi nagkaroon kami ng seminar, nakatabi ko siya sa, yung kapatid ko si Kibuloy. Ang pangalan din niya si Pastor Kibuloy. Pero mga siya how are you related doon kay Pastor Apollo Kibuloy? Kapatid ko yun. Itinanggi namin yun. Tinakwil yun. Wala. Kasi siya.
pati yung parents namin ayaw sa kanya. So wala siyang kapatid. Kaya wala siyang pinapakilalang pamilya eh. Okay? So, alright. So, para daw siyang may sira kasi lagi niyang sinasabi nakakarinig daw siya ng boses, nakakakita daw siya. So, nagsimula sa mga kiniklaim din niya na sa Mount Kitbog, Mindanao, nagpakita daw ang ng mga himalaan Diyos sa kanya for 1 year para ma-convince siya sa kanyang calling bilang kapalit daw siya ni Jesus Christ. Kasi si Jesus daw ay nabigong lubusang matanggal ang serpent seed. Madalas itong sinasabi yung serpent seed. Sa sangkatauhan. Kaya daw sabi ng Ama, ng Diyos Ama sa kanya, ikaw ang ipapalit ko kay Jesus kasi ikaw daw kaya kiniklaim niya, siya daw ang pinakabanal na taong nabubuhay sa lupa at taong pinakawalang kasalanan. Yan ang kiniklaim niya. Papanood sa TV yan, kiniklaim niya yan. Kaya nga, amazed sa mga tao sa kanya, marami siyang followers. Okay? Alright. So, at merong tungkulin na siyang gagampanan, mabigat ang kanyang tungkulin, siya na ang Savior of the world at owner ng sanlibutan. Kaya kiniklaim niya, I am the owner of the universe. Yung John 14:6 na I am the way, the truth, and the life, siya na daw yun. Hindi na si Jesus. Alright? So, ganun katindi. Kibuloy's teachings are a blend of oneness, Pentecostalism, and prosperity theology. He denies the Trinity and emphasizes a direct relationship with God the Father. He also promotes the idea that God wants His followers to be healthy and wealthy. Anong napansin nyo sa storya ng mga founder na pinakita ko sa inyo? Anong common ground nila? Anong common denominator nila? Isa ang pinanggalingan ng kanilang reliyon sa vision. Okay? Pangitain. Self-revelation. Kaya delikado yan. Allergic ako dyan sa mga vision na yan. Kahit ako, hanggat mari, ayoko makita ng vision. Ayoko makita ng mga dreams. Hindi ako, iiwasan ko yan. Stick to the Bible ako. Stick to the Word of God ako. Okay? Kasi mga taong ito, doon sila na-deceive at nakadeceive ng marami. So, ang pinagkaiba lang ni Jesus Christ, alam niyo po ba, pati Christianity, ito pala, Christianity nagsimula din sa vision. Di ba si Jesus, nagpakita si Angel Gabriel sa vision kay Mary. Doon din nagsimula. Nagpakita din kay Joseph. Di ba? So, ang mga religion, lahat ng religion sa buong mundo, sa magitan ng vision, nagpapakita. Nagsisimula ang relihiyon. Bakit? Anong pinagkaiba ni Jesus Christ sa lahat ng relihiyon? Hindi Christianity Ang Christianity is also a religion. Okay? At ang daming mga false Christianity. False teaching sa Christianity. Now, ang tinutukoy lang natin dito si Jesus. No? For me, sa akin to Jesus Christ does not si Jesus Christ ay hindi siya ang tawag dito. Hindi siya ang pinaka-promotor ng Christianity. Wala siyang sinabing Christianity. Sinabi ko sa inyo sa Book of Acts, ang Christianity galing sa tao lang na salita. At doon na nagsimula. Okay? Pero pansinin niyo ang teaching ni Jesus Christ sa Matthew, Mark, Luke, and John ay medyo very practical at very spiritual. Okay? Now, ang pinagkaiba lang ni Jesus Christ, hindi ng Christianity, kasi Christianity, religion din, si Jesus Christ lang ang sinasabi ko, ang pinagkaiba lang niya sa lahat kung bakit ako ay lubusang naniniwala kay Jesus, ito po. Ay bukod sa siya lang ang nakagawa ng mga out of this world miracles, sa kasaysayan, ay siya lang ang muling nabuhay mula sa mga patay. Amen? Lahat ng mga Panginoon na ibang reliyon, namatay, hindi na nabuhay. Siya lang ang muling nabuhay mula sa mga patay at historically verified yon, hindi siya kwento. At ang ikalawa, ay lahat ng sinabi niyang mangyayari, ay nangyari nga, kaya nga halos lahat ng bansa sa earth, kahit non-Christian, non-democratic nations, ang kanilang national constitution at saka judiciary system hango sa teachings ni Jesus Christ. Hango sa principle. Kahit yung salitang, do not do to others what you don't want others to do to you, galing kay Jesus Christ yung linyahang yun. Yung principle na yun. Yung mga judiciary, yung mga konstitusyon ng bansa, yung konstitusyon natin, galing yan sa principles ni Jesus. Konstitusyon ng Amerika,
No, lahat galing yan sa principles ni Jesus Christ. Si Jesus Christ lang talaga ang truth. I am the way, the truth. Okay? So, you may be a Christian, ulitin ko you can be a Christian but you may not be a child of God. You can be a Christian but you may not be saved. Nasusundan natin? Because true Christianity is following Jesus carrying the cross. Nasusundan natin? Okay? If you say you're a Christian, you cannot follow Jesus, you cannot carry the cross, His cross, no? Magko-compromise ka sa world, you are only a Christian but you are not a disciple. Jesus Christ never mentioned the word Christian. He only mentioned disciple. And what is disciple? A disciple is following Jesus. So, tanungin mo sarili mo, anong relihiyon mo pag nag-fill up kayo ng resume? Christian. Born again. Pero are you following Jesus? Yun ang tanong. Amen po ba? Kaya ang daming Christians na hindi pupunta sa langit. Hello? Alright? So, tiyakin ninyo yon. Alright? So, if you have Jesus, you don't need a prophet. If you have Jesus, you don't need visions and dreams to augment your faith in God. All you need is the Holy Bible. Basta meron kang Bible, okay ka na doon. Amen? Kaya ako po, lalo ngayong aware na ako sa posibleng pitfalls po ng mga pangitain na yan, ayoko sa vision. Ayoko yung may nagsasabing, nakita ko. Di ba may nagpipreach, no? Kagabi, nagpakita sa akin ng Diyos. Yung mga gano'n, sa preaching nila, nakita ko sa aking pangitain, sa aking vision. Narinig ko, sinabi ng Diyos sa akin. No? Delikado yon. Diyan nagsimula itong mga prophets, mga false prophets na to. Ingat kayo dyan, lalo na yung mga pinangangalandakan po sa kanilang preaching, yung mga visions nila, yung gabi nag-pray daw sila. Nako, umalis na kayo doon. Nadideceive kayo doon. So, hindi tayo bumabase sa mga pangitain o yung mga sinasabing narinig daw nila ang tinig ng Diyos. Delikado po yun, ha? Gone are the Old Testament days when God would appear in a vision and speak privately to individuals to instruct a message to the people. Alright? Para kipa po, at may Bible tayo, kung ang paraan din lang ng Diyos ay mangusap sa tao sa pamamagitan ng pangitain. Nasusundan natin? No? So, useless ang Bible kung ganun. Ang tunay na vision at tinig ng Diyos ay walang iba kundi ang Biblia. Ang salita ng Diyos. Walang maririnig, walang makikita, walang hype, proper hermeneutics lang, balanced interpretation, sound exegesis, rightly dividing the word of truth lang. Basta kung ano ang nasusulat, yun lang ang susundin, yun ang paniniwalaan, period. Walang labis, walang kulang. Yung mga visions, yung mga narinig ko ang Diyos, sinabi niya sa akin ganito, sabi niya sa akin, kapatid, ikaw daw ang mapapangasawa ko. Nako. Uso yan noon. Oo, nang ako'y bata-bata pa, ilang mga Christians narinig ko, gano'n, nagpakita si Lord sa akin, kapatid. Kaya kita kinakausap ngayon dahil ikaw daw ang mapapangasawa ko. No? Ang sagot dapat doon, dapat magpakita din siya sa akin para malaman kung talagang okay, so delikado yan. So walang labis, walang kulang. Ang tawag dyan ay sola scriptura. Okay? Soul scriptures. Talagang purely scriptures lang para save. So, how to identify a false prophet? A false prophet performs signs and wonders, but his message leads people away from the true God and his predictions do not come true. Hindi nangyayari ang kanyang mga predictions. Alright? Anong sabi dito sa hindi ko nailagay. Sabi sa Deuteronomy 18:20, verse 20 to 22. Ngunit ang sinumang propetang magsalita para sa ibang Diyos o kaya'y magkunwaring nagsasalita para sa akin, subalit hindi ko naman inatasan, ang propetang tulad niyon ay dapat patayin. O dapat patayin yung mga bulaang propeta. Upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi, ito ang palatandaan. Kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, yun ay hindi mula kay Yahweh. Ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya, huwag niyo siyang katakutan.
So to be safe, ito na lang kamo ang gawin natin. Gawin nating sukatan para di ka maging biktima ng mga so-called modern day prophets. Noong panahong nabubuhay pa si Jesus Christ, ito tanong ha, noong panahong nabubuhay pa si Jesus, sinong alagad niya ang tinawag niya propeta? Meron ba siyang disciple na tinawag niyang propeta ka? Meron ba siyang binilang na propeta sa mga disciples niya? Ito pa, pangalawa, may propeta bang nabubuhay noong panahon na yon na nabubuhay si Jesus? May kasabay ba siyang propeta o wala? Meron, wala? Meron. Alam niyo kung sino? Si Prophet John the Baptist. Siya ang pinsan buo ni Jesus Christ. Alright? Si Propeta John the Baptist. Alright? So, si John the Baptist, mismong pinsang buo niya, sobrang believer sa kanya. At siya pang nagbautismo mismo sa kanya. Ito naman ang tanong ngayon. Nasaan si John the Baptist, the entire ministry of Jesus? Ba't di siya sumali sa ministry ni Jesus? Ba't di siya kasama-sama? Nasaan si John the Baptist nung umahayo si Lord? Kung talagang kailangan ni Jesus ang spokesperson na propeta, kasi ang trabaho ng propeta, spokesperson of God messenger of God. Kung talagang kailangan ng Lord ang propeta sa New Testament, sa ministry niya, bakit hindi niya isinama ang pinsan niya sa mga lakad niya with his disciples bilang katuwang niya sana sa ministry? Madami din tagasunod si John the Baptist. Alam niyo po ba yon? John the Baptist, nung nagsasalita yun, dami pinipilahan ng mga nagpapabaptize sa kanya. Kaya nga, the Baptist ang tawag sa kanya. Madalas siya nagbabautismo. So, but not even once na isinali ni Jesus si John sa kanyang ministry hanggang sa nakulong na lang ito at pinatay sa loob ng kulungan dahil lang sa walang kakwenta-kwentang dahilan. Napatay si John the Baptist sa kulungan na walang kakwentang-kwentang kamatayan. Naintindihan natin? Basahin niyo ang story. Ba't di niya sinama? Propeta yon. Pinsan niya pa yon. Kung talagang kailangan ni Jesus ang propeta para sa mga tao. Amen? Pag-isipan niya. Alright? So, simple lang po, ang sagot ko dyan, sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, hindi kailangan ni Lord ang mga propeta. Ang kailangan niya ay mga simpleng tao, hindi magagaling, hindi perpektong tao, kulang sa pananampalataya, kapos ang karunungan, pinag-aralan, pero willing makinig, willing sumama sa Kanya, willing sumunod sa Kanya kahit saan magpunta. Yun yung mga disciples. Amen? Ikaw ba yun? Tanungin mo sarili mo, ako ba yun? Okay? Akala mo nasa ministry ka dahil magaling ka, talented ka, gifted ka. No, hindi naghanap si Lord ng gifted. Ang kailangan ng Panginoon, willingness. Amen? Hindi pa kailangan ng Panginoon ng strong faith. Ang kailangan niya, available. Kailangan niya may time at willing sumunod sa Panginoon. Naalala niyo si Jesus Christ, may nagsabi sa kanya, sabi niya, Lord, sabi niya kasi, come and follow me. Now I will make you fishers of men. Sabi ng isa, Lord, sige po, susunod ako sa inyo. Pero teka lang ha, ililibing ko muna yung tatay ko. Makikipaglibing muna ako, tapos babalik ako para sumunod sa inyo. Ano sabi ni Jesus? Hayaan niyo yung mga patay, ang libing nila ang sarili nilang patay. Pero ikaw, sa ganang iyo, sumunod ka sa akin. Walang excuse sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Teka lang Lord, bata pa ako at may baby ako na pinapalaki na kailangan kong magtrabaho. Walang excuse. Iwan mo yan kung ikaw susunod. Amen? Ganong katindi ang discipleship. Daming Kristiyanong ganon. You can be a Christian but you're not a disciple. Tandaan natin, Christianity does not guarantee salvation. Christianity is just a religion. Amen? Kaya nga, sabi natin, salvation is not by religion, kundi by relationship. When you have relationship with God, iiwanan mo ang relationship with the world, susunod ka sa Kanya, you will carry the cross and you will follow Him. That's a true sign of disciple. Alright? Amen po ba? Are we making sense? Pahirap ng pahirap yata ang pagiging Kristiyano. Alright? Pero yan ang totoo. Okay? So, pag nakaramdam ka na, nasa na ba ako? Punta tayo sa pangwalo. Nandiyan na ba pangwalo? Yes. Malapit na tayo. 10 kasi ito eh. Ang pangwalo na sign, pakibasa? Period of? Ito na yung sinabi ko kanina. Complacency.
Anong ibig sabihin ng complacency? Niresearch ko sa Google ang salitang complacency. Naghanap ako ng akmang-akmang term. Alam ko naman ibig sabihin ng complacency, kaso lang naghanap ako ng term na talagang swak na swak doon sa biblical perspective. Ito ang sabi diyan sa Google. Complacency implies that there is a level of satisfaction with the present circumstances. Kung ano yung kasalukuyan mong sitwasyon ngayon, satisfied ka na doon, happy ka na, kaya happy-go-lucky Christian ka na lang. Alright? With the present circumstances without any consideration of future unseen potential dangers. Hindi mo alam na wala akong pakialam dyan, basta ako, may faith naman ako kay Lord, kaya di ako magsimba. Total, blessed naman ako, marami akong pera, etc. Masaya, happy-go-lucky Christian, complacency. No, wala kang iniintindi. Okay, that's complacency. At dito sa verse na to, pakibasa Mateo 24:12 hanggang 13. Ready, go. Kaya manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kita mo? Ang kasama ay lalaganap kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Yung panlalamig ng pag-ibig ng marami, ito yung nagiging complacent ka na. That's complacency. Okay? So, alright? Itong end times daw na to, ito yung period of complacency. So, mag-iingat tayo doon. Alright? Ibig sabihin ng complacency, in other words, carelessness. You care less about the ministry. You care less about God's word, the church. Happy-go-lucky ang attitude mo. Alright? So, ang sabi diyan, kasama ay lalaganap. Alright? Pag nakaramdam ka na ng tila pananawa sa ministry mo sa church, pag wala ka ng gana sa paglilingkod, at tamad ka na rin mag-pray, magbasa ng Bible, tapos mas excited ka sa ibang mga bagay. Yun na. Nanlalamig ka na sa Panginoon. Hello? Nawala yung dati mong init at sigla, busy ka na sa trabaho at sa ibang mga bagay sa buhay, dapat kinakabahan ka na niyan. You are being complacent. Okay? You are being careless. Okay? Walang pinag-iba yan sa mag-asawa, sa mag-partner. Dati-rati, hindi lang magkita maghapon, miss na kita. Okay? Sobra, nandoon yung yung poy, nandoon yung siglat, init. Naalala ko yun na ako'y youth, nagpapastor sa Pasay. Sabi nung isang young people, sabi niya, maghapon na nga nag-church kasi church sa umaga, young people sa hapon. At wala nang uwian, doon na maglalang sa church. Dire-diretso na yun sa youth. Hanggang gumabi. Pagdating ng gabi na, wala na siyang time sa bahay. Talagang puro church na lang siya. Sabi niya, Pastor, ang tagal naman ng Sunday. Sunday pa nga ngayon. Tagal naman ng Sunday. Excited na ako. Gusto ko nang mag-Sunday ulit. Yan ang kainit. Ganon katindi yung mga kabataan. Alright? Nung unang panahon. Alright? Pero ngayon, pag ikay complacent na, pag nanlalamig ka na, alright? Wala ka ng gana. Okay? Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba yun? So, check yourself. Ano bang cause niyan? Ano bang ka nanlalamig? Ano bang madalas mong iniisip at ginagawa pag weekdays na walang church? Yun yung simula doon eh. Anong madalas mo iniisip? Ano yung madalas mong ginagawa pag walang church? Saan ka busy? Saan ka preoccupied? No, doon nagsisimula yan. Pag wala kang quiet time, di ka nagbabasa ng Bible, di ka nagpipray, di mo iniisip si Lord, ganon, at busy-busy sa maraming bagay, hindi mo napapansin na ano ka na, kinakain ka ng complacency. Okay, so, baka naman babad ka sa mga bagay na di nagbibigay glory to God. Okay? Ang sabi diyan, ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ang salitang lalaganap o laganap ay nangangahulugan ng pagkalat, widespread. Pagkalat, pagdami, uso in itong napapanahon ngayon, prevalent. Okay? So kung ang environment mo ay prevalent, nagkalat ang kasamaan, at di ka makaiwas, expose ka doon, lahat ng temptation nandoon, mamamagnet ka, mahahatak ka nila.
And before you know it, malamig ka na kay Lord sa kapatiran at sa ministry mo. So, anong kailangan mong gawin? Ang kailangan mong gawin ay umalis ka dyan, ayaw ng Lord ng maligamgam na Christian. Amen? Ayaw ng Lord ng malamig. Alright. Na, punta tayo sa pangsyam. Alright, pangsyam. Let's go. Pakibasa, worldwide evangelization. So, ito ang pangsyam na sign. Mateo 24, pakibasa. Ready, go. Alam niyo ba kung bakit ang internet ay dumating? Ang era ng internet, ng World Wide Web? Coincidence lang ba ito? O talagang sinadya ito ng Panginoon? Dahil gagamitin ng Panginoon ito para maabot ang mga kasuluk-sulukan. Amen po ba? Okay. So, ito ang ultimate na basihan ng Diyos para sa hangganan ng last days. Ang sukatan na matatapos ng mundo ay kapag naganap na ito. Ang sabi diyan, kung naganap na ito, darating na ang wakas, ang katapusan. So ano yung naganap na ito? Ito yung na-preach na ang gospel sa lahat ng tao. Lahat nakarinig. Okay? So, kaya hindi pa dumarating si Lord, nasa last days pa rin tayo, at nasa end time period na tayo ng last days, kasi hindi pa lahat nakakarinig. Alright? Alam niyo po ba, merong isang preacher at isang missionary nagpunta sa isang lugar sa Africa, isang remote area ng Africa, at bumibili siya sa isang tindahan doon. Tapos may nakausap siya, dahil missionary siya, may nakausap siya, sabi niya, bigla niyang in-evangelize ngayon, bumibili din sa tindahan, ang sabi niya, alright, do you know Jesus Christ? Have you heard about Jesus Christ? Opening niya yun, opening spiel niya para mag-share siya sa isang Aprikano. No, Jesus Christ, what is that? Is that a new brand of Coca-Cola? Kasi parehas, Jesus Christ, Coca-Cola. So, sign lang daw yon na hindi pa lahat ng tao nakarinig sa gospel. Amen po ba? Now, sabi sa 2 Peter, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Gaya ng inakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon. Alang-alang sa inyo, binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Gusto niyang lahat ng tao ay makapakinig. Amen? So, ito ang dahilan kung ba't di pa siya bumabalik. Punta tayo sa panghuli, emergence of the Antichrist. Everybody say emergence. Okay, pag sinabing emergence, galing ito sa root word na emerge. Alam niyo yung emerge? Pag sinabing submerge, lulubog. Okay? Emerge, lumalabas. Okay? Ang paglitaw, sa Tagalog, ang paglitaw ng Antikristo. Ito na yung 10th sign. Habang patuloy na pinalalaganap ng mga Kristiyano ang ebanghelyo sa buong mundo, sa kalagitnaan ng panahon, ay lilitaw naman ang Antikristo para kontrahin ang ebanghelyo at kakalabanin ang lahat ng nasa katotohanan. Ito na ang simula ng Great Tribulation. Pakibasa ang verse na to, Mateo 24:15-18. Ready, go. Unawain ninyo itong mabuti. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kapalantangan tukoy ni Propeta Daniel, ang mga nasa Juda ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Ang sabi diyan, balikan natin yung first part. Unawain ninyo itong mabuti. Kapag, sabi natin kapag, hudyat ito na yung sign. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam at kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, ano ito? Yan ha, ang subject dyan. Ang tinutukoy dito
na dakong banal, alam natin, binanggit ko kanina, ito yung Temple Mount. Ito yung Jerusalem na doon sinunog ang temple. Okay? At kapag nakita na daw ninyo na nagaganap na doon ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, ito na yung si Antichrist. Ang kalapastangan, ito yung swail na tinutukoy dyan. So, nagtataka lang po ako, sa mga tao, ang dami na pong nag-set ng date na magra-rapture na daw, dadating na daw si Jesus, tinaranta lang po nila mga miyembro nila sa wala. Mula 1970s, alam niyo po ba yon? Mula bata pa ako hanggang lumaki ako, dami na nag-pronounce, schedule na darating na si Jesus Christ. Ito, may mga nag-schedule na naman. Year 2025 daw, dadating daw si Jesus. May iba nagsasabi, year 2030, darating daw si Jesus na. Alright? So maraming nabigo. Okay? So, alam nyo, ang sabi diyan, kapag nakita na ninyong nagaganap, hindi pa nagaganap. So sigurado tayong hindi pa dadating si Jesus. Kasi bago dumating si Jesus, dadating muna si Antichrist. Nasusundan natin? Antichrist muna bago Jesus Christ. So, ang inaabangan natin ay pagdating ni Antichrist. Sino ba si Antichrist? Alright? Kasi hindi mangyayari ang pagbalik ni Christ hanggat di dumadating si Antichrist. Wala pa tayong nakikita. Hindi pa nagaganap sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Sa kasulukuyan kasi, alam nyo kung bakit? Wala pang temple. Doon siya mag-headquarters eh. Doon siya mag-o-office, si Antichrist. Kaya nga, niluluto ng mga Israelis ngayon ang pag-build ng third temple. Kasi inaasahan nila na yung kanilang Messiah ay ipakikilala nila at hindi nila alam na yun ang magiging Antichrist. Hindi sila naniniwala sa Kristiyano. Huwag yan, kasi yan ang magiging Antichrist. Hindi totoo yan. Hindi kami naniniwala sa inyong mga Christians. Amen? So, alam na natin, hindi pa dadating si Jesus. Amen po ba? May iba, marami nagsasabi, okay, yung mga injection huwag kayo magpapa-injection ng COVID, ha? Kasi, ayan yan, 666 yan. Pagka in-injection daw kayo ng COVID, nagpatanim na kayo ng 666. Hindi na kayo maliligtas. Naku, paano? Ang 666, mangyayari pa yan towards the end of the Great Tribulation. Not before the tribulation. Okay, if you know what I mean. Alright? So, ipapakita ko sa inyo, tingnan nyo itong picture na nilagay ko dito. Ito yung actual na Temple Mount, yun nasa square. Okay? Sa Jerusalem. Ito yung itsura today. Tingnan nyo nasa gitna. Temple ba yan? O mosque? Ito yung Al-Aqsa Mosque. Doon sa likuran, sa banda dito, ito yung Dome of the Rock na kilala din. Pilgrimage ito ng mga Muslims. Alright? So, ito yung itsura doon sa Temple Mount ng itsura ng temple nung before na sinunog nung AD 70. Before sinira ito. Okay? So, yan ang itsura niyan. Maganda siya. At yan ang ibabalik nila. Before AD 72 ha. So wala na yan. Ang pumalit dyan ay yung mosque. Ito yung Al-Aqsa Mosque, 685 AD, itinayo yan. Kita nyo sa bandang likuran, nandoon yung Dome of the Rock. Okay? Nakita nyo yung wall, yung western wall remains of the Jewish temple. Okay? After AD 70. Hindi nila inalis yan kasi historical site yan eh. Na ito yung dating Temple Mount. Alright? Ito, papakita ko sa inyo. Babalikan lang natin. Tuturo ko kasi malayo eh. Ayan. Ayun siya, oh. Yun. Kumbaga, yung pader na yun, tinanggal lahat, yun na lang ang natira. Ibig sabihin, nung ginuho yung Temple Mount na ito, tinira nila yung kasi naging tourism area ito eh. Okay? So, yan yon, western wall ng wall noong temple. Walang temple dito. Saan si Antichrist mag-headquarters? Kailangan maitayo ng mga Hudyo ang temple, ang third temple para dumating na si Antichrist at doon na magiging hudyat ng pagbalik ni Jesus Christ. Mangyayari. Unang-una, kasi prophecy ni Jesus yun. Pangalawa, kilala natin ang pagiging matapang, mahusay at stubborn ng mga Hudyo.
pipilitin nilang itayo ang third temple nila sapagkat hindi nila makikilala ang kanilang Mesyas, ang tagapagligtas, hanggat wala ang templo. Ikatlo, hindi sila naniniwala sa mga Kristiyano na ang inaantay nilang Mesyas ang siyang magiging Antichrist later, kaya itutuloy talaga nila ito. Amen? So magkakasubukan na lang, ito na lang ang parte na hindi pa natutupad doon sa mga signs, sa 10 signs ng second coming. Lahat natupad na maliban sa pang-10. Ang sabi doon ni Jesus, kapag nakita na ninyo. Amen? So, remains to be seen. Amen? Dito tayo magwawakas. Nandito ba to? Alright. Pakibasa, 2 Thessalonians. Ikalawang mga taga-Thessalonica 2:3-4. Huwag kayong magpapadaya. Ready, go. Huwag kayong magpapadaya sino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak na magpapahamak. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Kita mo? May templo dapat. Dahil uupo siya doon, siya magiging king. One world government, doon matutupad ang one world government. Amen? Sasambahin siya ng lahat ng mga tao. Sabi sa pahayag, nakalagay ba kung babasa, pahayag 13, pinahihintulutang magyabang ang halimaw, manlait sa Diyos. Ang halimaw na tinutukoy dito, hindi hayop. Pag sinabing halimaw, beast, ibig sabihin magaling na tao. Halimaw, galing. Yun, husay sa galing. Yan ang term yan. Manlait sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilait niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos at ang lahat ng nakatira doon. Pinahihintulutan din siyang salakayin at gapiin ang mga hinirang ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Sabi diyan, sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Yan ang Antikristo. Maliban, sabi natin maliban. Maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay magmula pa ng likhain ng sanlibutan. Ang aklat na ito ay iniingatan ng korderong pinatay. Sino yon? Si Jesus. So lahat ng mga nakasulat ang pangalan sa Book of Life, hindi sasamba kay Antichrist. Kaya safe and secure. Amen? At ang book na ito, Book of Life na ito, ang may hawak ay si Jesus, yung korderong pinatay. Ibig sabihin, kapag ikaw ay bumigay sa panahon na ito at ikaw ay nagpatatak ng 666, ibig sabihin noon, hindi ka nakasulat ang pangalan mo sa Book of Life. Amen? So ito po ang dapat nating matutunan at dapat nating subaybayan. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa iyo pong pagtuturo sa amin. Isang malawak na kaalaman po ang iyong ipinaba sa amin ngayong araw na ito. At hayaan mo, dakilang Diyos, na ito ay ma-instill sa puso ng bawat isa upang ang bawat isa, Panginoon, ay magbantay, mag-abang, mamuhay, magtiyaga, magtiis, maglingkod, at ikaw ang luwalhatiin sapagkat ikaw, Panginoon, ay sumasa amin. Tinataas namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord.